Purihin po natin ang Panginoon sa ating araw na ito, sa ating pagdiriwang ng 24th anniversary ng ating church. At kagaya po ng nabanggit ng ating presider, ay meron po tayong mga bisita. Unahin po natin to sa malayong lugar ng Matagiso, Batangas. Pakitayo na po natin. Ay, tayo. Pakitayo po para makita po kayo. Yan. Alas 5 daw po sila ng madaling araw umalis. Okay. Ayun po yun. Ngayon, susunod ay yung malayo-layo rin. Laguna. Ay, Laguna muna. Okay, mga kapatiran natin sa Laguna. Okay. And also, mapapansin nyo na meron din po tayong kapartner sa gawain. At ito nga po yung gawain ng AMG, ang manggagawang gumagawa ng ito. At meron po silang doon, division na yung ABSI, okay? Ang bahay silungan, okay? Temporary shelter. At pakitayo naman po, bawal po silang kuhanan, picture. Yung kanina, pwede kuhanan nyo, nakaputi rin sila, yung dalawang kumakanta, pakita po. Swap lang rin. At dito kayo, umupo sa unahan. Okay, pinupuri natin ang Panginoon at naging bahagi sila. At I think, pangatlong beses na po natin silang inibitahan. Mga bata, gusto ko po makita rin kung kahalagahan ng pananampahan. Kumbaga nung araw, nung wala pa kayo sa ABSI, walang bahagi ang church sa inyo. Sana makita nyo kung gaano kahalaga ang church para tayo ay lumago. Okay? At natutuwa rin tayo na meron isang nakaalis sa ABSI. Diyan, pakita nyo nga. Purihin po natin ang Panginoon kay John Miguel Spiritu, hindi subiri, no? Okay. So, siya po yung sinasabi ko sa inyo na malisa sa ABSI at buti, alam nyo, kinatutuwa ko sa kanya kasi ako lagi na sa ABSI. So, sabi ko nga kung meron pagkakataon at wala kayong mauwian, ay dadalhin ko kayo sa Batangas. Doon ay meron lupa at sa pamunan ni Pastor at doon kayo titira. Naalala po niya yun. Okay? So, natutuwa ko, may nakikinig pala sa akin. Kaya, salamat sa Panginoon at ayun po ang desire ng aking puso. Kaya ako ipagpapalain ng Panginoon na sana makapagtayo rin ako ng maliit na bahay silungan doon para doon sa mga walang uuwian. Okay? So, yun po ang desire ng puso ko po. Kaya po tayo naging bahagi ng ABSI. At para po sa inyong kalaman, si Pastor Juber ay nakasama ko rin sa camp. And then, nakasama ko rin po siya sa Del Pilar Academy, sa school. At after nung umalis siya, ay sinundan ko siya doon sa ABSI. At natuwa naman po ako sapagkat yung kanyang naisin ay naisin din ng aking puso. Kaya, hindi lang po dumalaw, kundi yung mga umalis na kung kaya natin abutin. Sa biyaya ng Panginoon ay gagawa. At hindi lang po ako, maging ating Pastor Ray. Si Pastor Ray, for your information, nakilala ko rin niya sa school. Okay? Nakasama kami, driver ko siya hanggang sa naging pastor. So, yun po yung mga koneksyon, no? Kung paano makikita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon. Kumikilos siya, pinagtatagpo niya yung mga lingkod niya, at hindi kami nag-aawayan, hindi kami nagkukumpitensya, hindi nagtutulungan kami. At by the way, para sa kaalaman ng mga taga-Matamis, ay joint po ang ating effort po itong pagmimisyon. Ang FCC at AMG ay joint na po ito sa Matamis na church. At yun nga po ay mamaya ipapakita natin na meron pong kinilos ang Diyos na mag-donate ng lupa. Mamaya ipapakita po natin. Yun yung kapangyarihan ng Diyos kumilos po para mapangyari niya ang kanyang layunin para sa kanyang kalwalatian. At ang inyong mga lingkod, tayo ay nagpapagamit-gamit po. Okay? At sa umagang ito ay aking kagalakan na muli ay maimbitahan. I think 3 beses na rin, Pastor. No? Hindi ako nagkakaroon. O, hindi lang. Kasi minsan pag ako pumunta sa Australia, siya pumapalit sa akin. Kaya malaking tulong po si Pastor Juber sa akin. Kaya malakas po siya sa akin. Kaya yung aking sound system, yung personal ko, bibigay ko na sa kanya. Ayaw niya itong bago.
Ganyan po siya kalakal. Anyway, so gusto ko lang po ipakilala sa iyo kung gaano kaming magka-close, okay? So, salamat po sa Panginoon na talagang hindi niya ako mapahindian. Pero isang kagalakan po na makasama siya. Siyempre, package po yun. Pag inimbitahan ko siya, kasama kayo, siyempre, pata niya. Kaya, salamat kayo sa Panginoon. Anyway, siya po ay lingkod ng Panginoon at hindi na natin alam po, marami siyang mga credentials. Sabi nga ni, panuntunan ko rin po yun eh. Sabi nga ni John Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you know. Hindi na natin ipagmamalaki ko ano yung alam niya, natapos siya. Siya po yung lingkod ng Panginoon, katulad po ni namin, senior pastor sa Dasmariñas. Siya rin po ay nagpapastor sa mga bata at sa iba-ibang lugar na sakop ng ANG. Pupunta po siya sa Bisaya o sa buong Pilipinas. So, alam ko, busy din po siya, pero meron po siyang panahon para sa atin sa FCC. Kaya, pakita niyo po para i-update po kayo, nag-join po na tayo sa ministry. Okay? So, tumutulong po tayo sa AMG, siya rin po ay tumutulong sa ating mission. So, hindi ko na po patagalin ang ating bisita at alam ko yung iba kilala niyo na rin siya, pero ganun pa man, sasabihin ko na rin pangalan niya. Okay? Si Pastor Gilbert Jimenez. Okay? Pray natin ang Panginoon sa akin. Yun, ako na. Naka-on na ba yan? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Habang nandito si Pastor Owe po, kinakabahan ako, nakaupo. Hindi po ako sanay talaga mahiyain na kinakabahan. At lagi nang sinasabi, ganun ba yung mga pastor kapag nagsasalita, kinakabahan pa rin? Normal po yun. Kasi nga po, kung wala ka ng kaba, umaasa ka na sa galing, umaasa ka na sa skills na meron ka. But God's still so good eh. Yung kaba na yan, inilagay para mag-ask ka sa Kanya ng wisdom. At yung ating pong tema ay grow in the grace and knowledge. No? So, knowledge, wisdom. Pwede rin dito ba? So, pag sinabi po natin grow, tinitingnan ko yung sarili ko, ito ba, anong ibig sabihin puntuhan ng FCC? Ito ba ay salaki? Grow? O ito ay sa dami ng nagsisimba? Grow? Ito po ba ay pagtatanim, nagpa-plant ng mga churches sa mga liblib na lugar, sa mga indigenous people? Ito po ba yung grow? O ito po ba yung kaalaman sa pagpapalalim para upang sa ganon dadating ang panahon or anumang mga unos, pagsubok sa buhay ay hindi ka kayang matibag, matumba. Ito po ba? So, himay-himayin po natin. Pag sinabi namang grace po, doctrine of grace po, ano po ba ito? So, himay-himay natin mamaya. Para sa akin, hindi ako dapat tumayo sa unahan eh. Sino po ba si Pastor Joel? Hindi nyo alam ang kwento nung araw. Pero syempre, dahil sa biyaya ng Panginoon, mayroong somehow ginamit ang tao para ako ay tutukan, alagaan, i-disciple, para upang sa ganon, somehow darating ang panahon, maglingkod din, gaya niya. Ang Lord, napakabuti. Napakagaling. Ang kanyang mga salita ay, sabi nga, mystery. Kahit paulit-ulit natin inaaral yan, meron ka rin learning. Kaya na, our God is amazing God. Grace po, yung parang kaya mong ibaba ang sarili mo. Last week po, naglaro kami ni Pastor Owe doon sa AMC po, kasama yung mga bata. Sabi ko, gagawin ko kakampi yan. Kasi sure ball yan eh. Tuwing naglaro kami sa Delpa, kalaro ko to, kami faculty, sila naman ay, tawag doon sa inyo? Sa admin, no? Naglaro kami, may kaya pa kasi sabi ko, regular ito, naglalaro eh, nag-tennis ito eh. Sure talaga. Naglaro kami ng table tennis, sabi ko magaling din pala.
Pero sabi ko, ayaw kong talunin yung taong ito kasi ginawa ko rin mentor ito. Nakailang laro tayo? 3. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, kailangan kong ibaba ang sarili. Kasi minsan sa laro, kahit pastor, lumalabas ang ego yung yabangan. Yes or yes? Kaya nga sa mga liga, sa sports fans, may nag-aaway. Many times po ako nagre-referee tuwing may sports fest yung mga pastor, mga denominator. Ayaw ko lang banggitin, nakakaya. Baka may taga rito, taga-aaway sa dasma. Referee ako niyan. Babanggitin ko lang yung school. School ng mga Koreano. Ano yun? PP, ano? Sa may malapit sa TUP. BTS, oh. Madalas ako referee dyan. Makikita mo, pastor sa pastor. Wala. Parang walang grace ang Lord. Pero sa aming dalawa, kaya matagal kayong magkakasama nila Pastor Ray. Kasi walang pataasan. Sino naglalagay nun? Paano mo ibaba ang sarili mo? Si God. Grace yun. Paano mo ibaba ang sarili mo na parang, sabihin natin, ang mapapurihan ay ang Diyos. Knowledge po, no? Sabi diyan, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. It could be. We as a Christian, we need to earn yung knowledge na yan, kaya niyang, mayroon tayong tinatawag na stock knowledge Pero, kailangan din nating mag-into deep na pag-aaral. Bakit? Para upang sa ganun, may kakatok man sa bahay natin ng mga masisipag, kilala niyo naman sila, nagbibigay ng pamphlet, maya-maya, baka andun ka na. Kapag marunong ka, may knowledge ka, kaya mong tindigan ang iyong sinasampalatayanan. Kaya mong sabihin, may relasyon na po ako sa Diyos. Ayaw ko po ng relihiyon. Kahapon po, nag-speak din po ako ng anniversary. 29 years naman sila. So, samut-sari yung doon. Kasi school set up sila. Samut-sari ang umaattend na iba-ibang relihiyon. Pero sabi ko, sa doktrina na dala namin, hindi po binibida namin ang relihiyon. Why? Mahalaga po ang ugnayan sa Panginoon. Ito po yung importante. At yun po ang lumalaganap. Pinapalaganap ng FCC. Kaya sa Batangas, naging parte din kami noon. Last year po, nandun kami sa Batangas para mag-mission. Yun ay Barangay Matamis at saka Palakpak. Ngayon, nila Pastor Tilaga. Yun. Nung last year naman, itong last year po, itong December 26 to 28, nasa Aurora, Baler naman kami. So bakit? Grace ng Lord na inilagay sa isang lingkod na mag-spend ka ng oras, ng time para i-present mo yung gospel. Biyaya ng gusto. At purihin ng Panginoon na dati ang church doon sa harapan ng bahay niya. Ngayon, isang nagre-rent ang EMG doon na kung saan yung result ng mission na yun, doon na umaten. So tingin ko, pag sinabing grow ng FCC po, ito po ay magiging isang quality Christian. Minsan kasi, may mga churches na gusto nila yung quantity. Gusto nila yung dami. Yung nagbibilang, ilan ang membro. Pero pagdating sa quality, wala. Tingin ko ang FCC po, ang gusto nilang puntuhan, mag-grow spiritual. No? Spiritual po. So, tuloy po tayo. So, sa ating pagpapatuloy, bago tayo magtuloy-tuloy sa pag-aaral, nais ko pong imbitahin ang lahat na yumupo. Tayo po ay mananalangin. Lord God, we thank you, O God, for giving us another morning. Another day na kung saan ikaw ang aming mag-glorify. Deserve kayo, Panginoon, na tumanggap ng mga papuri, ng mga pasasalamat. Dahil dakila kayo sa amin. Ikaw yung nagligtas. Ikaw ang pumili. Sabi niyo sa Jeremiah 1:5, sa loob ng tiyan pa lang, ang mga magulang namin, nanay namin, pinili mo na kami. And then even in Ephesians chapter 1 verse 4, kami ay pinili niyo na before the foundation of the world, Panginoon. Kaya, thank you so much sa mga ginamit ng lingkod. Kaya dahil doon, nandito kami sa simbahan na ito. Purihin ka, Ama, at sa aming pagpapatuloy, sa aming pag-aaral, help us, O God. Just give us a wisdom and knowledge, O God, as we study your word this morning. And this is my prayer in Jesus' name. Amen. So, pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayong umaga na it's time to grow. Sabihin nga natin, It's time to grow. so ano po ba yung pastor, yung grow na yan? Isa-isahin natin. Hinalimbawa po sa physical ba ito? Sa laki? Sa dami ng simbahan? Una, nais ko pong babasahin po yung munang aking introduction.
Sabi nga, there are many things in life that we cannot force to happen. Yet, we can have an influence on them. You cannot force your garden vegetables to grow. But you can water, feed, and care for them to help them to grow. You cannot force people to like you, but you can be friendly and likable. You cannot force your children to be godly, but you can influence them in that direction. So ngayon, mayroon mo akong ipapakita. As you can see, no, in my first slide, makita nito, para isa siyang munggo na itinanim inihasik. Dumaan ang isang araw, dalawang araw, sino nag-experiment dito nung nasa high school kayo, elementary? Mga science teacher, no? Pag inihasik mo yan, sisibol yan. Pangalawa, nawa sa aking pagpipresent dito, magre-reflect po tayo personally. Pangalawa, kapag inahasik yan, tutubo. Pero kapag i-include mo yung Word of God, na ang tungtungan mo sa iyong pag-ahasik, di ba mainam? Yes or yes? Mainam siya. Pangatlo, palaki siya ng palaki. Kumusta ikaw? How many years ka nang uma-attend sa church? Anong nanonotice mo sa sarili mo? Nag-grow ka ba? Kagaya nito? Pang-apat, minsan, sinasabi natin, ang tagal ko na sa church. Nasa 24 years na ako sa church. By the way po, bago tayo magtuloy-tuloy, batiin niyo po yung katabi. Happy 24th years anniversary. Happy 24 years. Parang hindi pa tayo nagbabatian, kanina pa? Batiin natin ulit. Happy 24th year anniversary. Happy 24 years. Hey, salamat sa pagbabatian. Moving on, pag ikaw ay tumagal, ikaw nag-spend ka ng 24 years kasama si Pastor Rowie dito, kasama ang kanyang pamilya. Minsan parang gusto natin nalalanta. Parang ang ating down ay parang somehow nalalanta na rin. Bakit kaya? Minsan binibilang natin yung ginagawa natin. Yung parang ikaw na lang at ikaw. Marahil nagrereklamo ka na rin. Ba't ako ng ako? Ba't kami ng kami? Naranasan niyo po ba yun? Parang wala akong kausap. Diba? Parang nagrereklamo ka. But God is good to you. God called you because He has a big purpose to you. Kaya ka nandito. Marahil wala kang gift sa teaching. Marahil wala kang gift sa pagtuturo sa mga small kids na yan. Marahil hindi ka naka-enroll to go in mission. Pero nagbibigay ka. Nagpe-pledge ka. Tama? Pero naka-include ka doon. Party ka. Kasi ang Lord, tinitingnan niya, ano ba yung gift ng mga anak kong ito? Pinili ko sila eh. Kaya nga sa book of Philippians, ini-emphasize na yun eh. May kanya-kanyang gift tayo. Mayroong propeta, may teacher, diba? May pastor. Meron. Ngayon, kapag ikaw, nagbipilan ka kung ilang taong ka na, teka, bagay mo sarili mo. Makinig ka sa sermon, makinig ka ng tinuturo ng pastor, ng preacher. Para kapag sa ganun, lalagog ka ulit. Siguro magkasundo tayo. Gusto natin yung palaki ng palaki. Hello, na hindi lanta. Hello. Gusto mo natin yung somehow namumunga tayo na, alam mo yun, ang galing ni John eh. Sabi niya sa John chapter 15, verse 1 and 2, ang inalimbawa niya yung ubas. Sino nakakain ng ubas? Dami. Lahat naka-experience, lalo na kapag New Year. Siguro naglalagay pa rin tayo ng bilog. Sino dito nagliligan ng bilog para pampaswerte? Ay, wala na. Grace ng Lord yun. Diba? Wala nang naglalagay ng sinsilyo sa Bisaya. Kasi yung mga Bisaya dito, mamin tayo. Huwag tayo mahiya. Madalas yung mga Bisaya, pag napuntang Maynila, ayaw lang itanggi nila yung pagiging Bisaya nila. No! Ang Lord napakabait. Yes, we are coming from different provinces. We have different cultures. But, God is good. Pinag-isa niya tayo dito sa isang church. Ngayon, tuloy tayo. Diba? Sa ABSI po, nag-try po ako na magtanim ng ubas. Kasi gusto ko si Pastor Rowie, patikim ko ng tanim kong ubas. Kaya lang, hindi mo tuloy-tuloy. Tinamaan lagi ng grass cutter. Kasi nga, pag June, July, August doon, Mayo pa lang ng katapusan, lakas ng ulan sa Alfonso.
Kaya hindi mo tuloy-tuloy, nakapagtanim ako ng 20 puno. Sino nakatigil ng papaya doon tuwing napunta? O, diba kayo yun? Nagtatanim tayo ng papaya, pero ngayon, galing Thailand, nagtanim tayo ng bayabas doon. Siguro mga 10 puno. Bigyan din ko sa Rowe yun. Ang background ko po kasi ay farmer talaga ako sa Negros. Tinatanim ko tubo. Sugar cane. Diba? Nung kabataan ko po, nagtatanim akong ganyan. Ang sweldo, 5 pesos. Sa araw. Yun po, naranasan ko po yan. Magbunlay, mag-uma, magsaka. Naranasan ko po yan. Kaya nung nasa Absi ako, nagulat siya eh. Pinagpalit ko yung aircon sa Delpa. Ang gala nakabarong, pugi katingnan, showing, ganun-ganun gala, turo. Pero iniwan ko sa Delpa. Pumunta ako sa bukid para magtanim. Nagulat siya. Sabi ko, ipagpalit natin, mahalaga ang kaluluwa ng mga bata. Yes or yes, survivors? O, diba? Kaya nga sabi ko, proud kayo na may pumuntang Pastor Owe, Pastor Juber at mga pastor na tumutulong. May mga taga-DSW na resign sa gobyerno at pumunta doon. Yes or yes, mga mami. Mga mami. Sorry. Mga tita. May mga social worker po tayong kasama. Sasakamay ng mga social worker. Mga humble yan, nahiya sila. Yung isa taga-Sambuanga, iniwan niya yung DSWD. Okay, may ngayon, maraming tupad binibigay, ayaw niya. IX, ayaw niya. Ano pang mga binibigay na Romualdez? Ang dami, di ba? Ayaw niya, kaya nag-absent siya. Ganon din ang isa, taga-Samar yan, DSWD yan, Samar, nag-resign. Tuloy tayo, marami na ikwento si Pastor. Siyempre, gusto natin yung hindi lang makundimbo tayo isa-isa. 2, 3. Ang punto ni Pastor dito, when we say grow, dapat namumunga din tayo. Siguro ang iniisip ni Pastor, kaya ito yung tema o yung leadership ng church ng FCC ay, hindi lang tayo tagabutas ng upuan. Ay, ang sakit naman, Pastor. Mayroong may mga mananampalataya, sapul sa akin, huwag magagalit ha, moment ko to ngayon. Parang magsisimba ko, wala kang contribution. Mayroon naman. Pero ano nga po ba? Para lumago pa ako ng gusto. Baka sama magamit pa ako ng gusto. Nakuha niyo yung punto ko? Kasi ang Lord, napakabait. Tinawag ka niya, pinili ka niya, pinagtsagaan ka ni Pastor, pinagtsagaan ka ng elder, palalahanan para mag-church. Mayroong layunin ng Diyos sa'yo. Kailangan mo lang alamin. Kahit nga patakas-takas ka ang Lord, sabi niya, hindi kita tatantanan. Ganun ang Lord. Grace niya yun. No? Tuloy tayo. So ngayon, meron po akong 3 puntos. No? Baptist na baptist. Ano? Sabi ko kay Pastor Robby kanina, okay lang po ba sa iyo? 3 puntos lang po. Number 1, the first thing you can do which will enable you to grow is to study the Bible. Study the Bible. Pero minsan ang sakit eh. Marahil nagbabasa tayo ng Bible, pinipili natin yung sinong paborito nating book. Gusto ko si Matthew, gusto ko si Mark, si Luke, si John. Gusto ko dito sa mga sinulat, pieces of Paul. Ganun po ba? There are about 66 books. Yes or yes? 66. How many books sa Old Testament? 39. How about sa New Testament? 27. 66. Akakala ko 38. Baka isinama mo yung mga hindi canonized ng RC, no? 66 lahat. Sabi sa 2 Timothy 3:16, God breathed, inspired by God. Ibig sabihin, itong mga ito ay kinasihan ng Diyos. So it could be na ating aralin ito. Study the Bible. Ngayon, when we study the Bible, ano po ba mga benefits dito? Sabi diyan, we'll learn about God's grace. Pag sinabi pong grace po sa Greek word, lalapatan natin ng Greek word, yung original meaning na gustong puntuhan ng sumulat nito, na kung saan si Pedro, pag sinabi pong grace, sa Greek word po ay charis. Sabi lang, charis. Greek word po yan. Ano yung sabihin niya, Pastor? Favor. Ang Lord may favor po sa akin. Tingnan mo yung katabi mo. Pag tinitingnan mo yan, may favor ang Lord yan. Kasi pinili yan. Itinilagay yan. Kasi kung hindi pinili yan, baka ngayon, nasa SM na nakapila para mag-window shopping. Yes or yes?
Pero dahil alam niya yung Lord's Day, alam niya yung pagpapahalaga ngayon, narito sila. Natutuwa ako. Akala ko taga Alfonso na. Pagtingin ko, si Pastor ay galing Batangas, siguro madaling araw to umalis. Nauna ko sa amin. And then kanina may bumati sa akin, taga Kabuyaw, Laguna. Ang dami pala. Galing ni Lord, no? Ganun siya kagaling. Grace ng Lord yan. Sabi dyan, God's grace and the knowledge of Christ in the Bible. So the Bible is God's mind. Okay? God's mind concerning everything we need to know. Tandaan natin yung nakakulay, dilaw. We need to know. Kapag tayo nag-aaral, personal devotion, kasi requirement po yan. Di ba ang Lord may layunin sa atin? Bakit ka pinili? Kailang meron siyang panuntunan. Ang sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, dili-dilihin mo araw at gabi. Kaya lang nakakalungkot. Nakakalungkot, brothers and sisters in Christ. Kung ang Old Testament, ang binabanggit, mga idols, mga rebulto, nakakalungkot. Ang idols natin, cellphone. Bato-bato sa langit, mga young people. ML. Bato-bato sa langit. Yung iba, hindi lang ML. Nakakalungkot. Mayroon pa mga Kristyano, nalaman ko lang sa sharing ng mga pastor. Nag-iisabong pa yung elder niya. Alam ko, diba? Anong tawag doon? Assuming Christian. Yes, he is already bringing yung Bible sa church. Pero assuming lang pala. Hindi isa-isip. Sabi diyan, we need to know. Alamin natin, ano pa gusto sabihin ng Lord today? Ano pa gusto niya sabihin sa atin? We need to know. Ano nga po ba ang gustong mensahe niya sa atin? Kasi, mula bukas hanggang Sabado, pagod na naman tayo sa ating mga trabaho. So, kailangan ma-feed tayo spiritually. So, we need to know. Ano nga ba ang gustong sabihin ni Lord sa atin? Diba? Pag nagpipre tayo bago mag-aral, no? Teach me. Guide me, Lord. Kasi, kailangan ko to. And then sabi dyan, to live. Mamuhay ka. Our Christian life. Kumusta tayo sa loob ng bahay? Kumusta tayo sa ating mga kapitbahay? Kagaya ba tayo ng sinasabi ng Trinity ngayon, sinasabi Marites, Marisol, nakikigat, ganun po ba tayo? Kumusta tayo ng ating Christian life? Wala namang pinagkaiba. Tayo po ay pinili. Tayo po ay hinirang ng Diyos para maiba sa kanila. No? So, kumusta? Check natin yung sarili natin. Evaluate natin ang ating sarili. Kumusta ako bilang Kristiyano? Thanks to you, O God. Kasi pinili mo ako at nandito ako sa FCC para italaga mo ako. Hindi, dapat pasalamatan si God sa bagay na yan. Sunod. Letter A. We have purposes. May layunin siya. May isang dahilan. We have purposes for studying the Bible. 1. Some read the Bible to find for... Ang iba, nakakalungkot, nagbabasa sila para bigyan ng katwiran ng kanilang mga prinsipyo. Yung iba nga, kapag nag-speak, ano ba yun si Pastor? Ay ko na magsimba sundaling ko, pinatamaan niya ako. Excuse me po, hindi po gumagawa ang pastor ng sermon para patamaan ka. Dapat ang sasabihin mo, pagbaba ni Pastor Owe, Pastor Ray, salamat sa mensahe. Kasi ang iyong salita for rebuking, for teaching, and then for doctrine. Yes or yes? Kaya kinasihan ng Lord. So, yung iba, some, may ilang tao lang naman. Hindi naman kayo yun. Evaluate natin. Read the Bible to find fault in. Others read it to find support for their opinions. And then many read bits and pieces of the Bible to find comfort. Ayaw nila mensahe na nakakasakit. Gusto nila yung prosperity na pag-speak. Meron ba dito? Hindi ko wala. Ayaw nila yung salita ng Diyos na parang na-offend sila. Gusto lang pinag-usapan, paano yumaman? Paano guminhawa? Paano magkapera? Diba? Ano natin? Others in the Bible out of religious duty with little sincere interest. Nakakalungkot, diba?
Mga kapuso, kapatid at kapamilya, dapat regular tayo magbabasa ng Bible. Huwag tayo mamimili. At kapag may itinalaga si Lord, magsasalita dito, ihanda mo sarili mo, Lord, help me. May challenge na naman si Pastor sa akin ngayon. Gusto ko yung mensahe mo sa akin. Gamitin mo si Pastor. Ipag-pray natin si Pastor na yung mensahe niya maging blessing sa akin. Na sa aking pag-uwi, malakas ako spiritually. Hindi ako nakasimangot dahil pinapasaringan ako ni Pastor. Ganun. Hindi ka nag-grow noon, mga kapatid. Dapat bawat mensahe pagpasalamat natin. Pastor, thank you sa mensahe. May learning kami. Salamat, Pastor. Ginamit ka para mapalalim ako. Susunod, Pastor, sasama na ako sa mission. Hindi lang marahil Batangas. Kasi nakapokus sila ngayon sa Batangas. No? Sa Batangas, ilan na ang church? Marahil. May mamaya ipapakita, may nagdo-donate. Alam niyo, pag may update si Pastor sa Batangas, papasa niya kagad sa akin. Ganun kami magkakaibigan. No? Tuloy tayo. So, tingnan natin. Number 2 po, our purpose is that we might grow. Naka-green po ito, no? Alam niyo na, pag green, lumalago, dapat. Sabi dyan, our purpose is that we might grow spiritually. Okay? Personal spiritual growth is noble reason for Bible study. It seeks to fulfill God's command found in our text. So dapat, kung ikaw pinili, tinawag ng Diyos, pinagtsatsagaan ka ng elder, ng church na ito, ng pastor, para pagtsagaan ka, pilit nating umiiwas, pinagtsatsagaan ka. Bakit? Kasi may layunin ng Diyos sa'yo. Para ano? We might grow spiritually. Kapag ang isang individual na Kristyano nag-grow yan, titindigan ang kanyang pananampalataya. Itataya ang kanyang commitment. Alam niyo po pag sinabing commitment, si Webster po ba Kristyano? Si Export po ba Kristyano? Minsan maingat kami mga pastor pag nag-browse kami, i-google namin, di ba? Pupunta kami sa pinaka-original meaning. Kasi iba yung kailang pakahulugan. Pag nagbibigay sila ng meaning. Pag sinabi pong grow, dapat mangibabaw na ikaw ay talagang, yung manifestation ng grow, ikaw ay nagkukumit sa gawain. Pag sinabi pong commitment po, no excuses po yun. I-commit mo ang iyong sarili. Kasi ikaw ay niligtas na Diyos. Pinili ng Diyos. Pahalagahan mo yun. No? So, kapag ngayon ang ating iniisip, ibig sabihin, nag-grow tayo unti-unti. Ang pag-grow po kasi proseso yan. Hindi isang ganun yan. Laging sinasabi sa mga taga-APSI ko, mga survivors ko, sabi ko sa kanila, ang pag-grow, hindi yan isang snap ng na ikaw ay magaling na. Proseso po yan. Pero ang maganda lang doon, sa mga tinuturuan namin, pag sila'y nakauwi, mayroon silang, sa dami ba naman, 3 years, 5 years, nandoon sila. Bagamat may limit po, 2 years. Pero, somehow, darating ang panahon, ito'y tinuturo ni Pastor. Kailangan namin tindigan. Grace ng Lord yun kapag nanatili sa puso nila. Grace for ang Lord yun. Tuloy tayo. Number 3 po. The psalmist prayed, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Psalms 119, verse 133. He believed that the Bible could guide his steps and keep him from sin. Tandaan natin na ang Biblia, pinapatunayan ni Haring David na kung saan naniwala siya na ang Bible, si David hindi naman perfect din eh. Marami din siyang sablay. Pero naniwala siya na ang salita ng Diyos, siya yung magiging tanglaw, ilawan niya. Kaya lang, yun na nga. Para kay David, parang steps yan. Daan, ilaw para sa kanya. Para ikikip niya tayo sa kasalanan. Tuloy tayo. Number 2 po. Number 2. Seek to apply what we learn. Under doon sa grow na ating tema ngayon, dapat we need to seek to apply. Hanapin. Tingnan natin.
And then sa puso natin, paano ko to i-apply? Sa aking pang-araw-araw, sa aking trabaho, sa aking ministeryo, sa aking pamilya, sa aming community, paano ko to i-apply? Yung natutunan ko sa Kanya. Ang Lord gusto niya yung ganun eh. Even during the time of Jesus, no? Ang lagi niyang ini-emphasize sa mga alagad niya, or even yung kanya mga binubuhay, pinapagaling, lagi niyang sinasabihan, huwag ka nang makasala ulit. Pumunta ka doon sa templo, magpuri ka. At huwag ka nang magkasala ulit. Magpasalamat ka sa Diyos. Ganun laging ini-emphasize ni Jesus nung gumagawa siya ng mga miracle things kung siya nabubuhay. So, after ni Jesus yung learning, tingin ko ang pamunuan ng FCC, ang kanilang after po, yung mag-grow tayo, yung learning, how to apply. Tingnan natin. So, letter A, God commands us to grow in grace. Titus chapter 2, verse 11 to 14. Growing requires more than just studying the Bible. You will not grow spiritually until you apply what you learn. Ibig sabihin, aral ka ng aral, like yung sinasabi din dito sa ABSI, sa mga bata, especially sa aming discipleship training, yes, recite mo ang Psalms chapter 1, chapter 23, verse 1 to 6. Minimemorize mo, pero hindi mo naman ina-apply. Useless to you. So, sabi ko lagi sa kanila, we need to internalize. And then, samahan natin ng application. So, ang growing, no, hindi matatawag na grow yon until you apply yung iyong natutunan. Kaya mga kapatid, ito po yung reminder sa atin. Sa part ng pag-grow ng ating tema ngayon sa ating anniversary, itong 24 years, kailangan nating mag-evaluate sa sarili. Nakikinig ako sa sermon, sa preaching, and then Lord help me, paano ko ba ito i-apply? Kasi ang gusto ng Lord, yung application. May biro nga ng isang pastor eh. Ngayon daw, ang daming version ng Bible. May NIV, may King James, may ESV, may NASB, NLT, at marami pang iba. Pero sabi niya, ang pinaka-version maganda, yung paano mo i-apply ang iyong learning. Yun po ang pinaka-the best. So now, number 1, grace is the supernatural enabling of the Holy Spirit to do God's will. We need God's grace for every area of Christian growth. Sabi diyan for every area of Christian growth. Anong area yun? Kabisado naman siguro natin yung Galatians 5:22 and 23. Ganito yun eh. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, automatically ang kanyang gift na ibinigay sa atin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, yung banal na Espiritu na nanahan sa atin. At ito yung magsasabi, magdidikta sa atin na huwag mong gawin yan. That's bad. Ito yung nagdidikta sa atin eh. Yun ang grace ng Lord eh. Inilagay sa puso. Yung iba nga, minsan, Pastor, alanganin ako magtayo sa unahan. Nagigilty ako eh. Wala akong self-control sa bahay. Nagagalit ako. Pangalawa, ayon sa sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22, mayroong tinatawag na fruit of Holy Spirit. And what are they? Ano yun? Love, peace, gentleness, joy, ano pa? Kindness. And then, ang minsan sablay tayo, yung self-control. Yung self-control na yan, yun ang sabi ng karamihan ng aking mga nakakausap, even pastors, yun ang kahinaan niya. Yung paano mag-control sa sarili. Minsan sa asawa, walang control. Minsan sa kanyang congregation, walang control. Di ba? Pero ito yun. May mga kanya-kanyang area eh. Kaya dapat ito yung prayer natin, Lord, sa tema namin sa FCC, ito yung gustong puntuhan ni Pastor Owe na kung saan kami ay mag-grow. Pero Lord, alam mo, kilala mo ako, saang area ako mahina. We need to accept or acknowledge po anong kahinaan meron tayo. Ayaw kasi ng Lord yung parang binayal tayo. Ayaw niya yun eh.
aminin natin, Lord, ano ba ang kainaan mo? Bato-bato sa langit, sa pulong magaling sa akin ngayon na, halito kainaan mo late. Ako late din, minsan. Sabi ko nung nakaraan, sabi ko, hala, late ako. Nauna pa yung taga-Bacoor. Saka mayroong nagsisimba sa amin taga-Bacoor eh. Taga-Talamabanda, saka taga-Naik. Sabi ko, insulto. Pastor ako ha. Pero umaamin ako. Sabi ko, Lord, sorry. Nauna pa sila. Sila pa yung naghahanap ng susi. Nung nag-mission kami sa Batangas, nauna pa si Pastor Owen sa akin. Saka na, dito na kami. Haroon. O nga, naalala ko na. Ayaw pa naman ng lake. Sa Delpa, ayaw niya ng lake eh. Sabi ko, Lord, patama. Ako niyo po yung sabihin. Si Pastor Juber umaamin, kayo. Anong area? Saan tayo mahina? Mahina po ba tayo sa giving? Aminin natin. Saan tayo mahina? Mahina tayo sa pag-proclaim ng gospel because our duty with God called us is to proclaim the gospel. Saan tayo mahina? So kung mahina tayo sa pag-proclaim ng gospel, i-ask natin sa Panginoon, Lord. Ay, so sinabi niya sa book of James, bigyan ka ng karunungan. Sumama ka. Makiisa ka kung kahinaan niya. No? So, ang gusto ng Lord sa atin, dahil pinili niya tayo, no? Kailangan niya na aminin natin, ano yung area, anong aspekto na meron ako, na mahina ako. Sa context ng ABSI po, no? Huwag niyo akong sumbong, ha? Sa context sa ABSI po, minsan sa pag-aaral, kami po ay nagtuturo lagi. Tato kami nagtuturo lagi doon. Pastor Noy, ako, Pastor Edrich. Ang gaganda ng topic namin. Sabi ko, Lord, siguro naman, sa ganda ng topic, chapter 13 na kami ngayon ng aming book na aming sinusundan, yung book ni Thomas A. Kempis. Meron kaming guide. Lord, sa chapter 13 na ito, I doubt na hindi pa mag-grow ang bawat isa. Kaya alam niyo ang pinakamahirap gawin, yung application. Kami nagtuturo, talagang aralin namin kasi ibang standard ni Sir Noy magturo. Iba ang standard ni Pastor Edis magturo. Pag si Pastor Edis naman nagtuturo, Pastor, iba yung standard niyo magtuturo. Kasi ang aming objective talaga kapag nagtuturo, natuto. Nung nasa Samar po ako, nag-speak ako, 24 years anniversary din nila sa Buenos Aires, malapit sa Allen, tapat ng Sorsogon Matno. Sino po nakapunta ng Samar? Pumunta ako doon. Sabi ko sa tema na meron sila, about din pag-grow Sabi ko, parang pagkapareha sa ICC. So sabi ko, ang pinakalayunin ng nagtuturo ay matuto ang lahat. At hanggat maaari, kung English man ang presentation, ibaba ko ng waray-waray na salita. Sabi ko. Kasi, siyempre, ang mga speaker pag galing Manila, minsan pasiklab ini-English nila, ang mga tao nasa isla yun Hindi nakapagtapos ng elementary karanasan sa context ng Samar. Kasi sabi, may mga taga-Samar po ba dito? Hindi ko naman minabalita. Pero sa mga isla-isla po, walang kuryente. Sabi yun, pumunta ako doon. Nag-awareness raising ako sa mga isla doon. Marabilia, magsaysay. Kami sa atin po yun. Sa Labisares po, Norte po, Katarman. Ayun po. Kapag ikaw ay mag-i-speak, kailangan mong babaan. Standard mo, baba mo. Bakit? Gusto mong mag-grow Gusto mo silang i-reach out na matuto sila na time will come, sila naman ang magproklama. Lalo sa mga kabataan na magsasabi namin sila, Pastor, magpapastor po ako. Magamit ako para lumago ako. Andin, Pastor, sinisikapin ko rin na paano ko mai-apply yung natutunan ko sa inyo. Kasi naintindihan ko po ng gusto ang itinuro nyo. Di ba ang ganda pagka gano'n? Kaya kami mga pastor, hanggat maaari, babaan namin, ipaunawa namin, ipaliwanag namin. Pero ang aming hiling, bilang listener po, mga listeners, kailangan natin i-pray, Lord, nagturo ang pastor, salamat, grace ito sa inyo. Biyaya ito na galing sa inyo na matutunan ko rin. Tuloy! Sabi dyan, to grow, we must apply God's saving grace. Titus 2:11.
You cannot make a dead plant grow, and you cannot make a dead spirit grow. Before you can grow, you must be alive. Spiritual life comes from receiving God's saving grace provided by Jesus Christ when He died and rose again to pay for your sin. This is where growth must begin. Tandaan natin, kapag si Jesus, ang Panginoon natin tumitingin, katuldo ka lang eh. I-contextualize natin sa buong mundo, katuldo ka lang. Pag tinignan ka ng kanya, sa magitan ng kanyang soberanya, marahil hindi pa tuldok eh. Ginamitan ka ng, anong tawag doon, Pastor? Microsoft na tawag doon. Katuldo ka lang. Pero bakit ka pinili niya? Mahal ka niya eh. Gusto kanya na makasama sa langit. Kaya pinagtsatsagaan, nagpadala siya ng mga tagapagturo para pagtsagaan ka. Nakita niyo po yung kahalagahan na yun? Pinili ka niya, marahil dito sa church, may iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya. Ganon din sa amin sa Dasma. Samot-sari ang mga lingwahe kasi galing. Pero pinili ng Diyos, katuldo ka lang. Inilagay ka, pinili ka para ilagay, para ikaw imaligtas. And then, doon po magsisimula dahil naunawaan mo, pinaliwanag ng pastor yung kahalagahan ng kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay. At dahil doon, may John 3:16b. Ano sabi niya doon? For those who love in Him shall not perish but have everlasting life. Sabi niya sa A, John 3:16a, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya lang ang problem, we're not believing Him. Kaya sabi niya, for those who believe. Kaya pasalamat tayo sa mga lingkod ng Diyos na ito na nandito sa atin, na nagtsatsaga, turuan tayo. Next, to grow, we must apply God's sanctifying grace, Titus 2:12. God's grace teaches us from the Bible since we must stop doing ungodly things and worldly lust. God's grace teaches us from the Bible how to live in a way that pleases God, soberly, righteously, and godly. Nakita niyo po yung kahalagahan. Ito yung binulalas, itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Titus. No? Na kung saan yung grace ng Lord, yung kanyang soberanya, yung doctrine of grace. Favorable po yun. Bakit? Nagtataka ka, yung grace ng Lord, ang Lord, minsan gagamitin yung pastor, minsan gagamitin yung elder, minsan gagamitin yung ordinaryong membro para mapalago. Sa simpleng invite, tara, babisan tayo. Kasi, sa magitan, sabi niya, faith comes from hearing the Word of God. Tandaan natin ang pananampalataya, ay sinasabi niya sa Romans 10:17, faith comes from hearing. Ang pananampalataya simula sa pakikinig. Kaya, kung walang pakikinig yan, mahirap. Baka ibang motibo yan. Sa AMG po, sa CDC, sa AMG po, mayroon pong 7 program. Meron kaming E4F, Habaka, tinutulungan namin yung mga taga-Samar, sa Eastern Samar, sa Dolores, Eastern Samar, Canabis, Eastern Samar. E4F, tinutulungan namin itap namin yung gobyerno doon, yung mga taga-agriculture doon, para tulungan, supplyan sila ng pantanim na Habaka. Yun, awa ng Diyos, anihan na yun. Pangalawa, yung CBE, Christian-Based Education, na kung saan tinatayap namin sa mga mayors, kapitan. Kaya may camp kami ngayong June doon sa Sitio Pasak. At din CDC naman, mayroong 42 centers po all over the Philippines. Kung saan, CDC Child Development Center naman, na kung saan ito ay nag-feed kami, feeding, and then meron kaming tutorial, up to college na assistant. Kaya marami na kaming na-produce na mga professionals. And then yung isa naman, ABSI. Yan, AMG Bahay Silungan na put up noong 2018. Yung isa naman, Homopop sa Bacolod, yung mga street children. At ang panghuli, Aztecs. Kaya yung mga walang mauwian namin, kung hindi sa Batangas, care of kay Pastor Owe, sa Aztecs sila mag-aaral. Nakuha niyo po, holistic po ang AMG kasi ang AMG ang mananampalatayang gumagawa. Kaya lagi sinasabi sa mga staff, if you are belong in AMG, it could be you are a doer. Gumagawa ka. Kaya si pastor, gano'n lagi, turo lang. Kasi, ang trabaho ng pastor, mag-proclaim ng gospel.
And then let God, through His Holy Spirit, na kausapin yung puso. Kapag yan ay tumugon, after niyang mapakinggan ang gospel, yun ang grace ng Lord. So, ang duty namin, magproklama lang ng salita niya. No? Tuloy tayo. Pangatlo. Pang-apat pa pala. To grow, we must apply God's sanctifying grace. Sabi niya sa Titus 2:13, rather than worrying about future, God gives us sanctifying grace to look for Christ's return and our resurrection if we should die first. 1 Peter 1:13. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto at the revelation of Jesus Christ. God wants to give us grace, divine help for every situation we face in life. Ngayon kapag saan ka hirap, umaamin ka, hirap ako paano unawain ang salita mo. Manalangin ka, Lord, tulungan mo ako, mahina ako dito. Kailangan natin maging humble sa Kanya. Marunong tayong umamin. Sunod, we will grow in grace as we learn more about God's grace and as we apply it to our daily lives. Pangatlo, spend time with God in prayer. Amen. Sabi dyan, spend time with God in prayer. Importante po ito eh. Kung ikaw ay nag-desire mo sa puso mo na mag-grow, grow in the grace and knowledge, no? Kailangan natin mag-spend time with God in prayer. Ano ito? So sabi dyan, to grow spiritually, we need God's help. In my garden, sabi niya, I can water, feed, weed, shade, tree, and kill pests, but I cannot make plants grow. Only God can do that. The same is true in my spiritual life as yours. And then, pray is our means of seeking God's help. Kapag ikaw ay saang aspeto ka mahina, mag-pray ka lang. Lord, ito ako. Kulang ako sa ganito. Wala ako, Lord. Wala kami, Lord. Wala ng trabaho yung aking asawa, Lord. Natanggal. Walang pangtustos. Ask ka sa Panginoon. Sabi dyan, Jesus lived us with the perfect example of early solitary prayer. Mark 1:35. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Before his crucifixion, Jesus prayed earnestly. Luke 22:44. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. So mga kapatid, bilang Kristiyano na lumalago, na 24 years na ang church nito, nawa, pwede na sabihin, Pastor, ginagawa ko na yan. How long ka manalangin? Pastor, oo, regular ako manalangin. 3 times a day. Okay. Tuwing breakfast, tanghalian, hapunan. Ito ba yun ang gusto niya? Ang gusto niya sa atin, dahil ang sabi ng Bible, pasama ng pasama ang mundo. Marami natin kaagaw. Kaya, ang gusto niya, na lalo tayo lumapit sa Kanya sa magitan ng panalangin. So, ang challenge ngayon din umaga, ang unang challenge, sabi diyan, how do we live our Christian life? Paano tayo namuhay? Ano yung gawin? Ano yung lifestyle natin? Pangalawang tanong, challenge natin, how do we practice Christianity? Paano natin pinapractice yung pagiging Christian? Pag sinabing practice po, ito ba ay pag-pray? Ito ba ay pagbabasa? Gaano kadalas? O nakarinig na tayo ng Bible reading kapag nagsisimba. Paano natin pinapractice yung Christianity na to? Panghuli, how do we apply it in our daily life? Sa tuwing nagpipreach si Pastor, anong ginagawa mo? Baka kadalasan, ulit-ulit na lang yung ating mga yung style, yung mga negative natin. Pero kumusta? Pag-isipan natin maigi. Ito po ihamon sa ating ngayong umaga sa ating isa. Pero bilang pagtatapos, in our conclusion this morning, sabi dyan, will you determine God's help to grow in the grace and in the knowledge of Christ this year, 2025? You can, if you will, study the Bible. Sabi dyan, choose a plan and follow it. Okay? Study the Bible,
Choose a plan and follow it. Pangalawa, seek to apply what you learn. Pangatlo, humbly be willing to make changes. Ulitin ko po, no? Humbly be willing to make changes. At panghuli, spend time in prayer. Kapag may mission ang HCC, di ka kasama, nag-pledge ka lang, spend time with the prayer. Nasa abroad ka, spend time with the prayer. Kapag wala yung physically, wala, makakatulong ka sa panalangin. Pastor, hindi naman ako part ng leadership, pero party ka. Part ka ng body of Christ. Spend time in prayer. Yes, these things will take time, but we make time for things to be valid. Again, happy anniversary FCC. God bless your ministry. And thank you. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Nagpapasalamat kami, Ama, sa inyo pong kadakilaan, katapatan dito po sa FCC, O God, sa panguna ng aming Pastor Owe, Panginoon. Salamat sa inyo pong pagtsatsaga. Una, paghirang kay Pastor, kasama si Pastor Ray, at yung pamunuan ng church na ito. Na kung saan, sa puso nila, ikaw ang naglagay sa magitan yung biyaya. Na hindi sila after sa quantity. After sila yung mga tao na maparating yung gospel. Kasi yun po ang duty ng bawat magagawa. At dahil sa kanilang pagsisikap, nag-grow sila, Panginoon, when it comes sa bilang ng simbahan. For now, meron silang tolos, may tilaga, at may palakpak, may matamis. At Lord, hindi nagtapos doon. May mga kinakausap kayong tao dahil ang kanilang gawain doon, mostly ginagawa sa school, nakikiusap sila sa principal. Sa isang barong-barong minsan, si Pastor John Lloyd, si Pastor Ronald. Pero Lord, hindi kayo tulog na Diyos. Sa inyong grasya, mayroong mga taong ginamit kayo para i-provide yung lupa. Lord, yung pagpapatay ng building, kayo na pong bahala. Kasi ang trabaho nyo sa inyong mga lingkod doon, magturo, mag-proclaim ng gospel of God. I-advance yung gospel of God. Lord, ang trabaho nyo is to provide at kayong bahala sa inyong biyaya ng mga taong gamitin din para sa gawain. Lord, ang pumiling at dalangin na patuloy niyo i-bless ang FCC o God sa pangunan ni Pastor Owe. Sa puso niya, panatilihin niyo po yung laging i-reach out yung mga tao. At marami na po siyang napatunayan. Dahil dito, sinusuklian niyo po, binabalik niyo po sa puso na meron siya. Simula sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak. Lord, nakita namin yung pag-grow. Kaya maraming salamat po. Even sa mga kaparte o bahagi ng iglesia nito, nakita namin yung goodness niyo po, Panginoon, sa inyong biyaya. Pinagpala niyo sa maraming bagay. Lord, salamat. Darating nila ang 24 years of God sa inyong pong biyaya. Salamat po. Patuloy po i-bless ang simbahan. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.